Magandang araw ho. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. Alam po ni dating Pangulong Duterte, sabi niya, kung nasaan si Apollo Kibuloy. Kaya lang, eh, secret. Alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan yan. Alam mo kung saan si Pastor? True secret. Di ba? Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Hanep pa. Di ba? Ang lakas, grabe no? Ang lakas ng loob niya na ano, na ganun-ganun lang na parang ah, seryosong bagay, 'di ba? Daanin niya ng paloko-loko, pabudol-budol na estilong ganyan. Alam niyo, kung tutuusin, kaya ho ako nag-aalala rito, alam niyo kung bakit? 'Di ba? Sabi ko nga rito, tingnan niyo sa thumbnail. Lagot si Pastor Apollo Kibuloy. FPRRD alam kung nasaan, pero secret daw. Mga kapatid, ito ho yung nakakapangamba dyan. Posibleng isakripisyo yan ni Duterte. Kaya yata ang sama na ng tingin ni Kibuloy sa kanya. Di ba? Tignan nyo yung picture. Ganun na. Parang picture pa lang nagsasalita na no? Na, putang inang to, tarantado, delikado ako rito Pakaituro ako nito. Sabi ni Fire Rabbit, lakas daw ng saltik. Di ba? Totoo. Tapos pagkasabi niyang yan, umaamin po talaga siyang protector ng pugante. Di ba? That is somehow obstruction of justice. Lalo na siya dating Pangulo ng Bansa. Oh. 'Di ba? Hindi rin naman siya miyembro ng kulto ni Kibuloy. So, sa madaling salita po, walang ibang dahilan para hindi niya ito ituro. 'Di ba? Bilang dating presidente, meron kang responsibilidad para sa taong bayan. 'Di ba? Sa ngalan ng hustisya. So, ituro mo, sabihin mo kung nasaan 'yan. 'Di ba? Kung saan nagtatago or what, kung ano nangyayari, kung ano. Bakit parang ang dating nito ay parang pakagat. 'Di ba? Pakagat po yung ginagawa rito ni dating Pangulong Duterte. Alam ko nasaan si Kibuloy, pero hindi ko sasabihin. Alam niyo ganito yung naiisip ko rito, Kaya ho yan sinasabi ko na delikado kasi, ah, posible na traidorin niya yan, isakripisyo niya. Kapalit na lamang ng proteksyon, 'di ba? Na hindi po siya ipaaresto sa ICC. Ibig sabihin, na hindi ipapaaresto, poprotektahan po siya ng gobyerno, ng estado. Katulad ng assurance na hindi papayagan ni PBBM na ang PNP ang mag-serve ng warrant of arrest ng ICC, 'di ba? Na ang gagawin talagang ipaglalabas ng utos o executive order or administrative order, whatever, kung anong order 'yan, sasabihin na hindi tayo makikipagtulungan sa pag-aresto kay Kibuloy. Pero, kay Kibuloy, kay Duterte, 'di ba? Hindi rin natin wag niyo ring payagan na makapasok ang ICC dito. At yung kung makapasok man, wag niyong payagan ang Interpol na papasok sa ating teritoryo para arestuhin ang isang Pilipino. Patayin niyo, barilin niyo. 'Yun ang iniisip nila na gagawin ng gobyerno natin o ng PBBM. Pero ang kapalit po nito para hindi po siya ang ma-highlight ay si Kibuloy. Ituturo niya kung nasaan, 'di ba? Pero 'yun ang kapalit. Proteksyon mula sa aresto ng 'di ba may warrant of arrest na ilalabas ang ICC para sa kanya. Oo. Posibleng mangyari yung gano'n. Bakit naman kamo hindi, magkaibigan naman sila. Mga kapatid, iba ho yung pagkakaibigan kaysa tawag dito, yung personal liberty na pinag-uusapan diyan. Isipin niyo na lang ito,
Eh, sariling bansa nga nagawang ipagkanulo sa China, eh. 'Di ba? Oo. Ang ganda nga nung cartoon na 'to, sabi niyan, "Let's just maintain the status quo to avoid further escalation." Hmm. Eh, alam niyo yang, agreement ng, status quo, ang ibig sabihin po niyan, yan ay sumasang-ayon ka na hayaan na lamang na kusang magiba, mabulok at magiba ang BRP Sierra Madre. Ano mangyayari 'pag nangyari pagka nagiba 'yan, 'di ba? Wala namang pupuwestuhan yung mga bantay natin. 'Pag wala namang mapuwestuhan yung mga bantay natin, 'di ba, lulusubin na ng China 'yan. Baka buhatin pa yung mga navy natin dun, eh. Hmm, 'di ba? Correct, Emiliano Barcial, palit ulo po, 'di ba? That's the right term, palit ulo. Isa pa, ano ba gaano ba kalaki mapupunta kay Digong? Ah, hindi ba't siya na yung administrator? Kung tutuusin, eh, hindi pa nga malinaw 'yan, eh. Kasi sabi doon sa Kongreso, after nung, siya yung sinabi na, newly appointed administrator ng, KOJC nito ni Kibuloy, tinanong ngayon. Kasi mabubutasan na naman ang bylaws nila, eh. Kasi dapat yung magiging mga opisyales ay miyembro ng simbahan, kaya tinanong na yung mga yon. Miyembro ba siya? Hindi po. Si Duterte hindi miyembro. Pero papaanong nangyari he was appointed to be the, administrator? Ang sagot, hindi pa naman po effective 'yan. 'Yan po'y mangyayari lamang kapagka may nangyari na sa'kin doon sa, isa sa mga kumbaga, mga dami ni Apollo Kibuloy. Oh, 'pag may nangyari kay Kibuloy doon sa tao na 'yon, si Jacobo ata ang pangalan nun, yung naka-shades, yung international pastor na hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong din mag-English, Bisaya lang ang alam, oo. Saka lamang magiging ganap ang pagiging administrator ni Duterte. Pero dito ho sa recent na insidente nung nilusob ng PNP, 'di ba, ng SAF, yung KJC compound, Marlon Acobo. Yun, thank you Brad. Yan, shout out kay Go Philippines 3.0. Isa rin ho sa magaling na ano yan, na commentator. Oh, 'di ba? Yun ang sinabi, nandun tayo nun eh. Ano sinabi niya doon? Hindi pa ganap yan. Pero nitong recent na nangyari pong pagtangkang pag-aresto, yung failed attempt, pag-arrest kay Kibuloy, sabi ni Duterte kakasuhan niya daw yung mga nagtangkang mag-aresto ron dahil giniba yung sinira yung dingding, yung gate, yung dingding. Oh. Abogado yung nagsalita, si Digong. Piskal dati, pero hindi niya naiisip na ina-allowed ng, guidelines para sa pag-aresto ang maggiba. Kasi nga may hadlang, eh. Hindi sila pinapapasok sa gate, hinaharangan at nagiging hostile yung human shield ni Kibuloy. Hmm, 'di ba? So ibig sabihin, kung hindi lamang po ang interest ni Duterte doon sa KJC ay hindi lamang po bilang isang simpleng administrator. That's gonna be more than that. Yan ang aking palagay. Sabi nga ng iba, baka siya pa may-ari. Baka kasosyo siya ni Kibuloy. Kaya gayon na lamang ang malasakit niya. Sabi ko naman, hindi, kasi magkaibigan silang dalawa. Charot. 'Di ba? Again, ulitin ko lang, kung nagawa niyang ipagkanulo ang bansa natin para sa China, hindi ho malabong gawin rin niya yan diyan ho kay Apollo Kibuloy. 'Di ba? Sabi nga Pilipinas got traitor at si Digong. Hmm. Sabi rito, matalino si PBBM, di kakagat yan sa iniisip ni Digong. Di bali na matagalan hanapin si Kibuloy kesa makipag-deal siya para sa pag-aresto kay Kibulok. Dapat lang, di po ba? Mahuhuli rin naman yan eh. Nakasanayan ba? Gawain ng NPA yan, palit ulo para lang hindi maaresto. O kung naaresto na, di ba, kulong.
Tapos hihilingin nila, "O yung nahuli naming sundalo palit tayo, palit tao. Palayain niyo 'to, palayain niyo yung tropa namin, papalayain namin 'to." Okey, from Marine sabi niya, "Bale gagawin ni FPRRD na bargaining chip si Pacquiao para proteksyonan ang kanyang sarili. So very selfish old man." Correct. 'Di ba? Dami ng options 'no, dalawa na. Mag-senador, so kahit papaano merong taguan. Katulad nung nangyari kay Trillanes, 'di ba? Oh, somehow nagawa ni Duterte na pilipitin ang batas. Binawi niya, kinansela niya yung, tawag dito, yung, executive clemency, yung parol o yung pardo na binigay ni Pinoy kay Trillanes. Tapos pinapadampot kasi ibabalik daw sa kulungan. Anong ginawa ni Trillanes? Hindi lumabas ng Senado, nasa loob lang. Na-enjoy niya yung protection. Dahil ang PNP hindi rin mapasok yun. Oh, 'di ba? So gano'n din yung isang iniisip nila, magsesenador. Pero kunwari ayaw niya. Pero naghahanap lang 'to ng financier. Naku, Madam Amy, baka gusto niyo hong mag-finance ulit sa kanya, just like what you did noong 2016. Okay, gawin na natin 'to. Nakakatuwa si Duterte, very, very predictable.